What's up, Coffee Coders? We are down to our last two topics sa ating part 4 na nagtatakil ng Google Fonts and font embedding. So, let's start. So, ano nga ba si Google Font and font embedding? So, Google Fonts is a free service that provides access to a collection of website fonts that can be easily embedded into websites. So, tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-integrate or mag-relate, mag-link at gumamit ng Google Fonts or any other font library sa online nang hindi nyo dinadownload yung mismong font na yon. Alright? So, let's start. Let's look on our example. Okay, ang una nyong gagawin, punta kayo sa fonts.google.com. So, dito makikita nyo yung iba't ibang collection ng mga open source fonts na pwede nyong gamitin sa inyong web as reference. And then, pwede ka rin kayong kumuha dito ng iba't ibang font depende sa kinakailangan or necessity ng inyong website. So, dito gagamit tayo ng wala pa sa aking local. Ito, Noto Sans Korean. So, ano yung gagawin? Pagka-select nyo, get font, then get embed code. So, meron kasing dalawang methods on how to integrate font Google or Google Font sa ating website. So, una, gagamit tayo ng link tagging. Okay? So, yung link tagging na to, ito yung gagamitin natin or i-embed natin sa ating code para makagamit tayo ng Google Font. Okay? So, let's try. So, copy-paste nyo lang. And then, magagamit na ba natin siya? Hindi pa. Kasi, hindi pa natin siya ginagamit sa ating style CSS. So, copy natin to. And then, div. So, yung mga open and close angle brackets, palitan nyo lang kung ano yung gusto yung thickness ng inyong code or ng inyong font. Again, meron dalawang uri na pagsiset ng font weight. Isang numeric at isang labeled na thickness. Yung bold, bolder, and thin. Andiyan yung isa pa. Ayan. So, ngayon nagamitan natin yung Noto Sans KR. Then, meron siyang fallback na serif. Alright. So, ganun gumamit ng method 1, which is yung paggamit ng link tagging. So, punta naman tayo sa method 2. So, yung method 2, merong ginagamit na special syntax na @import tapos yung in-specify na link ng CSS. So, paano nga ba siya? Balik kayo dun sa Google Fonts and then under web, meron kasing dalawang options. Yung isa, link. Yung isa, import. So, ito yung ginamit natin nung una, default na selected, which is yung link tagging. Then, gamitin natin tong @import. So, copy natin to sa style. Should be working as expected pa rin pag tinanggal natin yung link tagging. Tapos, baguhin natin yung font weight 200. Ayan. So, nag-work siya as expected. Again, may dalawang uri or dalawang methods para mag-implement ng Google Font API para hindi nyo i-download yung inyong font sa inyong local computer. At the same time, ng mas efficient and then less coding yung kailangan para makapag-import ng other font sa inyong project. So, merong iba't ibang font display property na tinatawag. So, yung font display property, naka-attach yan sa ating code once na may ibang mangyari sa dinadown or nire-reference nating fonts sa Google. So, meron swap, black, fallback, and optional. So, yung swap uses fallback font initially and swaps to the Google font once it's loaded. Black hides text until the font is loaded. Fallback uses a fallback font if the custom font is not loaded within a certain time. Tapos, yung optional, the browser can choose not to display the custom font if loading takes too long. Alright, so paano yun? So, yung property naka-attach siya sa ating link. So, saan nga ba makikita sa link? So, scroll nyo lang pag tagilid.
and then itong display na parameter. So, ito yung iba't iba, pwede magkaroon ng iba't ibang values. Hindi ko lang siya madedemo dahil nga hindi masyadong makikita sa screen dahil sa internet ko, masyadong mabilis yung magiging effect niya. Pero, yung effect niya, pagdating sa once na naka-encounter kayo ng slow internet connection, mga ganun, and then wala pang crash yung inyong browser, possible na ma-encounter nyo yung effect and then kung paano siya nadedemo or kung paano siya madi-display sa inyong HTML code or yung mismong HTML na. Okay. So, again, merong 4 or 5 na properties na pwede nyong tignan or gamitin. And then, bukod sa link na nakikita nyo dito, pwede nyo rin siyang gamitin sa code or sa CSS nyo. So, type nyo lang font display. Ayan. So, ma-override naman ito yung link dahil sa specificity ng CSS, mas dinidisplay yung naka-integrate sa inyong internal kaysa yung nasa external. Okay? So, input nyo lang yung value dito, cider swap, mga ganun. Okay, so yun lang for this topic. Binilisan ko lang for Google Fonts dahil pwede nyo siyang gamitin para hindi na kayo mag-download ng font na gusto nyo sa inyong project. So, yun lang.